Muli akong nagbalik sa cafe kung saan nagtatrabaho si Bart. Gusto kong isave yung concern ako sa kanya tulad ng dati, kaya ako muling nagpakita sa kanya. Pero sa pagkakataong iyon, alam kong hindi na lang buhay niya ang gusto kong iligtas. In a way, para rin sa akin. Kung mahahayag sa akin ang killer sa pamamagitan ni Verna, mas may chance akong makaligtas sa kamatayang maaaring mangyari sa akin. Pagpasok ko sa cafe, wala si Verna sa paligid. Mga tauhan niya ang naroon. Tinanong ko ang serbidora sa counter as I ordered. Si Verna, may pinuntahan po eh. Babalik ba siya? Tanong ko kaagad. 10:00 na noon ng gabi at ilang minuto na lang magsasara na ang cafe. Ay opo, parati naman siyang dumaraan dito pag magsasara na ang cafe. Napangiti ako at nagpasalamat. Inukupuhan ko ang isang mesang malapit sa ito habang dala ang umuusok na kape. Iilan na lang kaming customer ng cafe. May isang couple at may 2 lalaki na magkahiwalay ng table na tulad ko ay nag-iisa. Bigla kong naalala ang mga napapanood kong pelikula. Gumana agad ang imagination ko. Ano kaya kung isa sa mga lalaking iyon ang serial killer na pumapas lang sa mga kababaihan? Inaabangan ang pagdating ni Verna pagkat ito ang susunod na bibiktimahin. Posible nga kaya iyon. Pinagmasdan ko ang isang lalaki. Mataba siya at nakasalamin. May binabasang libro. He look a lot like a serial killer to me. Pero maliksi ang killer sa vision. I don't think nakakayanin niya. Then I look at the other guy. Maganda ang pangatawan. Matangkad. Nasa 20s. But he looks gay. He seemed to be waiting for someone. Parang wala sa dalawang iyon ang suspect. Then who? Paus na ang kape sa tasa ko nang dumating si Verna. Tumiretso siya sa counter. And as I look at her, isang napakalakas na kaba ang aking naramdaman. Diyos ko, suot ni Verna ang formal outfit na nakita ko sa vision the night she was murdered. Naka-blazer din siya. The same blazer that I saw in the vision. Ito ang itsura ni Verna nang patayin ng serial killer na yun sa vision. Oh my God, isa lang ang ibig sabihin nito. Totoo ang vision ni Danny at ngayong gabi, magkakatotoo ang kapalaran ni Verna. Not if I can help it. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaagad kong nilapitan si Verna. I was about to say something to her when I suddenly stopped myself. Dapat ko bang sabihin kay Verna ang mangyayari? Will she believe me? How can I explain to her everything nang hindi niya ako pag-iisipan na isang baliw? Natigilan si Verna nang maramdaman ang presensya ko sa kanyang likuran. Then she turned her head to me. Yes? Hi, ang bigla kong bati. My mind was racing. Ano nga ba ang dapat kong sabihin sa kanya? Warned her about the vision. Asked her to call some friends para samahan siya sa bahay. Or call the police. Charmaine, right? Tumango ako. Mukhang ginagabi ka yata ang tangi kong nasabi. I attended the seminar. Nagkaya ang lumabas kaya ngayon lang ako nakabalik sa cafe. Ikaw, ngayon lang ba natapos ang shift mo sa hospital? Oo, tango ko. I was still in uniform. Pagod ang katawan ko sa trabaho, pero masigla ang isipan ko. Pasara na kami. You want to take out something? Tanong ni Verna in a very friendly and accommodating tone. Yes, 2 muffins please. Siya mismo ang nagsilbi sa akin. Posibleng ako na din ang kahuli-hulihang customer na pagsisilbihan niya kapag nagkatotoo ang vision ni Danny. Nalungkot ako para sa isang kagaya ni Verna na puno ng pangarap at kinabukasan. Sayang at kikitilin lang sa ganoong paraan ang kanyang buhay. Then I saw myself on her place. Magkatulad lang kami ng kapalaran. Pero hindi. Hindi dapat mangyari. Hindi kami dapat mamatay ng ganoon lang. I must do something. I need to do something to prevent these murders from happening again. Anything else? Ang tanong na ni Verna habang iniaabot niya sa akin ang muffins na pinatake out ko. Umiling ako. That would be all. Thank you, Verna. Nice seeing you again, Charmaine. Balik ka ha. I smiled. I wanted to say something but the words did not come out. I turned around and walked towards the exit. Wala ng tao sa cafe when I left. As I was walking away, hindi ako makapaniwala na hindi ko man lang nasabi kay Verna ang tungkol sa maaaring masamang mangyari sa kanya.
But what can I do? Hindi rin niya ako paniniwalaan. Unless ako mismo ang kumilos para iligtas siya. Para matulungan siya kung sakasakaling ngayong gabi, aatake ang serial killer para patayin si Verna. At isa lang alam kong paraan. Susundan ko siya hanggang makauwi sa kanila at magbabantay ako. The moment na may makita akong tao or anyone na pumasok sa bahay niya, tatawag ako agad ng pulis. Tama, kapag nailigtas ko ang buhay ni Verna, para ko na rin nailigtas ang sarili kong buhay. And that would be the end of everything. Kapag nagkataon, ako ang makakaltas ng lumalaganap na serial killer na ito. Maybe this is my destiny after all. Nakilala ko si Danny para makita ko ang vision at maintindihan ko ang kahalagahan ng buhay at para mailigtas ang mga kababaihan from death tulad ni Verna. Playing as some kind of hero made me feel good inside. Pero ni minsan, hindi ako inalisan ng takot at pangamba. Anytime now, mayroong mamamatay. And somehow hawak ko ang kanyang buhay sa aking mga kamay. I checked my cellphone. Mataas pa ang battery bars na yun. Hindi ako mamatayan ng baterya. Sakaling kailanganin kong tumawag ng pulis. Kalalagay ko lang din ng 300 worth of load 2 days ago. Alam kong makakatawag pa ako to whomever I want without worrying na mapuputulan sa gitna ng conversation. Kinakabahan pa din ako. Alis na ba tayo? Ang tanong ng taxi driver habang naghihintay kami sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi kalayuan mula sa cafe. Malapit na manang. Basta ipatak niyo lang ang metro. Maya-maya ngay lumabas din sa wakas mula sa cafe si Verna. Sumakay siya sa puting kotse. Kotse niya iyon, and then pinaandar niya iyon. Nag-iisa lang si Verna sa kotse. Kagad kong sinabihan ng driver, "Go na tayo, mama. Sundan mo ang kotseng yun." Kagad naman siyang tumalima. We were on our way. Sa Makati area lang din nakatira si Verna. It was an old house. Hindi kalakihan, pero maayos kong pagmamasdan kahit sa gabi. Napapaligiran iyon ng rehas na bakod at may maliit na gate. Si Bernang nagbukas ng gate para ipasok at iparada ang kanyang kotse. Ibig sabihin wala siyang katulong. Nag-iisa lang siya sa bahay. Pagkaparada ng kanyang kotse, bumaba na si Verna at pumasok sa loob ng bahay using a key. "Manong magkano?" Tanong ko sa taxi driver. 140 lang. Inabutan ko siya ng 500. "Keep the change." Ang sabi ko. "Sigurado ka?" "Opo, Manong. Sa katunayan, willing akong bigyan ka ng 1,000 kung sasamahan mo ako." "Saan?" "Dito. Dito lang muna tayo." "Ha?" Medyo may edad na si Manong. Nasa 50 na siguro. Mukha itong bugnutin. Payat at parang kagagaling lang sa sakit na TB. Kanina nang abutan ko siya ng 500 at nang sabihan kong keep the change, hindi man lang nangiti ito. Wala akong ideya kung pagbibigyan niya ako sa kahilingan ko. "Sige na, Manong. Hindi ka naman nalugi sa 1,000 ibibigay ko. Tipid pa sa gasoline dahil hindi naman tayo aalis dito." Yun nga ang pinagtataka ko. Bakit hindi tayo aalis dito? Babantayin natin ang bahay na yun. At itinuro ko pa ang bahay ni Bern. "Bakit? Sino ba yung babaeng yun?" Hindi ko inaasahang osyosero pa ang Manong na ito. But then mas mabuti na yung may ganitong kausap ako at hindi nag-iisa. "Kaibigan." Ang tugon ko na lang sa tanong niya, hoping na matatapos na daw ng pang-uusisa niya. "Kaibigan? Bakit mo siya binabantayan?" Natatakot ako para sa kanya. Baka may magtangka sa buhay niya ngayong gabi. Natigilan si Manong. Nakita ko sa rearview mirror na nakatingin siya sa akin. Naninimbang. "Hindi ka ba baliw?" Finally, he asked me. "Manong, hindi. Maniwala kayo." Hindi siya umimik. Naglabas ako ng pera sa pitaka. Inabot ko sa kanya ang 1,000. "Okay ba, Manong?" Tanong ko. "Sige, pero hanggang anong oras tayo maghihintay?" "Hindi ko masasabi, Manong. Sakaling magtagal tayo, dadagdagan ko na lang iyan. Although ubos na ang pera ko sa wallet, kailangan ko nang mag-withdraw." "Ano bang pangalan mo, Manong?" Tanong ko sa kanya, just to make a conversation. "Eliseo." "Nang Eliseo, salamat po. Iidlip lang ako sandali. Gisingin mo ako, pag-aandar na tayo." Pinatay niya ang makina ng taxi. Sumandal sa pinto ang payating si Mang Eliseo at tinulugan ako. Kahit na papano, napanatag ng bahagya ang kalooban ko
knowing na may kasama akong magbabantay kay Vern. Pero hindi pa rin nawawala ang kaba at ang bagabag sa aking kalooban. Papaano nga ba kung umatakang bigla ang serial killer? Do I have enough time na takbuhin sa loob ng bahay niya si Vern para pigiling maganap ang krimen?